sa Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yahweh ang Diyos, pinakamakapangyarihan sa lahat at palayan po ang bawat oras at minutong nilipas sa pagpapahayag ng iyong mensahe upang ang bawat isa ay maging matagumpay ang buhay sa magitan ng iyong salita. Lalakas kami spiritually at Lord mo po na lahat ng kalisang labi ay sundan ito ng iyong kapangyarihan na makapagbibigay buhay at pag-asa. Kaya naman ngayon pa lamang po ang nanginaangkin ang katagumpayan sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Everybody say Amen. Sama naman ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Malakas kong palakpakan sa ating buhay ng Diyos. Yung palakpakan na ngayon parang answer prayer na. May himala na. Lord God. Yan, Lord Christ Jesus. Sabi mo sa iyo katabi, happy anniversary! Yan, Lord God. No? So, ang ating pong pagnilayan, pagsaluhan, ako na rin sa inyong pong tema. Sabi dito, when questions rise, faith remains. Sino po may pananampalataya sa Diyos? At sabi po sa Psalm chapter 69 sa verse 29 to 30, that I am poor and sorrowful, let that salvation, O God, set me up on high, and I will praise you, the name of God with song, and will magnify Him with thanksgiving. Purihin, purihin ang Diyos na buhay. Ayan. Praise the Lord. Sabi mo sino katabi kapatid. Upo ka na. Thank you so much sa napakagandang presensya ng Lord sa anniversary ito. Sumasabay ang panahon na napakainit sa ating pong mainit na pagsamba kay Yahweh El Shaddai. Amen? Kayo po ba ay merong mga katanungan sa Diyos? Bakit hindi kayo nagtaas? Masama bang mga tanong sa Panginoon? Ha? Depende sa pagtatanong. Kasi kung ikaw ay nagtatanong para malinawan ka, okay lang po yun. Pero kung in-question mo ang authority ni Lord, malamang yun ang masama. Napapaisip ako sa ginawa ng tema. Wala dito yung gumawa pa eh. Tatanungin ko sana kung bakit niya ito naisip. Kaya, sa hapon ito, sa anniversary, mga kapatid, when questions rise, faith remains. Sino po dito ang may pananampalataya sa Diyos? Hindi po kabawasan ng pananampalataya ang pagtatanong sa Diyos. Lalo na po kung talagang tayo po ay nangangailangan ng kaunawaan. Amen? Dahil sabi nga, kapag dumadarami ang mga tanong, nananatili ang pananampalataya. Kaya, sa mga may tanong sa Lord, katulad ng Lord, bakit ang tahimik mo? Bakit may sakit? Lord, hanggang kailan? O marami pang mga tanong sa Panginoon. Kaya, mga mahal na kapatid, kung meron kang katanungan, normal lang po. Dahil normal kang tao. Hindi ka kulang sa pananampalataya. Hindi ka masamang Kristiyano. Kaya huwag natin masasamain ang tanong. Dahil maging sa lumang tipan, si Haring David nagtanong din. Si Juan Bautista nagtanong din. Si Tomas, lalo na, ay nagtanong din.
bumitiw. No? Hindi sila bumitaw sa Panginoon. Kaya, sapat sa ating tinunghayan, when Christians rise, faith remains. No? Sabi mo sa Aklat ng Awit, chapter 69, verse 29 to 31, naghihirap ako't mahagdi ang sugat. O Diyos, ingatan mo ako at iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Sa context po, si David ay sobrang bagsak, dukha, at nagdadalamhati, may sugat ang puso. Meron po bang sugatan ng puso dito? Yung face niya, Lord, ang sakit, iligtas mo ako. Parang yung Ebanghelyo itong linggo, huwag mapadabag ang inyong puso. Manalig kayo kay El Shaddai, manalig din tayo kay Kristo Jesus. Kung papansinin natin sa verse 30, hindi pa siya naililigtas. Nagdadalamhati pa si David, pero ginawa na niya ang purihin ang Diyos, ang dakilain niya at pasalamatan si Yahweh El Shaddai. Naunawaan natin yan, no? Habang siya nasa problema pa, pinasasalamatan na niya at pinupuri na niya si Yahweh El Shaddai. Hindi yung pasasalamatan na natin ang Diyos, sasambahin at pupurihin lang natin ang Panginoon pag-answered prayer, pagtagumpay. No? Hindi po gano'n, mga kapatid. Kaya, ang malaking idea, hindi kasalanan ang magtanong kay Lord. Ang kasalanan ay pagbitaw mo habang naghihintay ng sagot. Kung may tanong, may sagot. Pero naman kasi nagtatanong, alam ang sagot. No? Kung ayaw mo malaman yung sagot, huwag ka nang magtanong. Ano kasi gano'n eh. Okay. So, ito yung ating pag-usapan. Gagamit tayo ng acrostic. Ang salitang tanong din. Sabi mo sa iyong katabi, tanong. No? Ang unang literal stands for totoo ang tanong mo. No? Meron po ba kayong tanong? Totoo yan. Kasi experience mo. Ayon sa Aklat ng Awit, sa chapter 13, sa verse 1, hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilingungin. Gaano katagal kang magtatago sa akin? Si David po yung tinatawag na young man after God's own heart. Pero nagtanong siya, umiiyak siya, naiinip siya. Si David po ay malapit sa puso ng Diyos. Si David ay katulad din natin. Kaya tayo po ay katulad din sa Panginoon. Kung tayo po ay nananalig kay El Shaddai, malapit din tayo sa puso ng Panginoon. No? Ang katotohanan, hindi bawal magtanong kay Lord. Hindi siya napipikon. Sa bakit mo? Ang ayaw niya yung nagpupunwari kang okay kahit tulog ka naman. May tulog na dyan? Umalampak ang buo ka. Si Job po, nawalan ng
ina. O kaya noong ako'y isilang niya, magtitiwala pa rin ako. Job 13, verse 15. Kung pansinin natin, pinagpala ang buhay ni Job. No? Pero dumating din siya sa matinding buhay niya. Maging ang kanyang asawa, pinapayungan na siya. Sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. Sa halip magpalakas ang asawa niya, lalo niya pang pinagtulakan manghina ang kalooban. Hello? Kaya naman mga asawang ganon? Dapat yun yung pagkakaon, no? Sa hirap ng buhay ay magpalakasan sa isa't isa. Amen? Pero, ganun pa man, bumawi si Job. No? Bandang huli, sinabi niya, noong ako'y isilang niya, nagtitiwala pa rin ako. No? Kaya anumang problema, suliranin, ang ating nararanasan, magtiwala pa rin sa Panginoon. Amen? Sunod kong litra, sa salitang tanong. Okay? Ang Diyos ay sumasagot. Sabi po sa Jeremiah chapter 33 sa verse 3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga dakila at kamanghamanghang bagay na hindi mo nalalaman. Kaya kung meron kang big question, hindi mo naiintindihan kung anong nangyayari sa buhay mo, tumawag ka kay Lord. Magdasal ka sa Kanya. Hingiin mo ang pangunawa at iipaunawa sa iyo ni El Shaddai upang ikaw ay makalaya. Amen? Si Juan Bautista na sikat na propeta. Sa Matthew chapter 11 sa verse 3, maging siya'y nagtanong, kayo po ba ang ipinangakong Mesiyas o maghihintay pa ng iba? Ganon yun yung tao nakakaranas ng nag-iisa. May problema, hamak mo, mabuting lingkod, propeta itong si Juan Bautista, pero pinagbilanggo dahil sa katotohanan ipinapahayag niya. At nung siya ay nasa bilangguan, malamang nakaramdam po siya ng stress, nakaramdam po siya ng pagkalungkot, at doon siya nagtanong, nagduda na siya kay Lord, ikaw na ba o maghihintay pa kami ng iba? Anong sagot ni Jesus? Sa verse 4 hanggang 5, bumalik kayo kay Juan, sabihin niyo sa kanya, inyong narinig at nakakita ang mga bulag, lumalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga pitungin, lumalayas ang mga demonyo, at ipinangangaral ang mabuting balita. Duda pa ba kayo doon? Kaya ang katotohanan, ang Diyos ay sumasagot. Kaya lang minsan oo, minsan hindi. Minsan maghintay, pero laging may sagot si Lord. Amen? Habang naghihintay, magbabad ka sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay pang-anniversary, dapat tuwing may gawain umatin ka. Simulan at tapusin ang gawain kung gusto mong pagpalain. Ano na kung sundan mo ka sa salitang tanong? Letter N, nananatili ang pangako. Hello? Sabihin mo sa iyong katabi, mamaya ka na matulog. Kalabitin. Baka matuluyan. Praise the Lord. Malakpak ang tulog. Sabi po sa Hebreo, chapter 13, sa verse 5, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Yan ang pangako ng Diyos. Si Abraham, 25 years naghintay bago ipanganak si Isaac. Sino dito ang 25 years na hindi pa answered prayer? Wala pa.
May ilang taon pa bago mag 25 years. Okay. Ngayon, si Abraham pa ay 100 years old na. Si Sarah naman ay 90 years old, 10 years gap. Pero, ang mahalaga, answered prayer. Kahit may edad na, kahit senior na, miracle baby pa. May El Shaddai baby pa. Amen? Praise the Lord. Kaya, purihin ang ating Diyos na buhay. Sa Hebreo chapter 11, sa verse 11, tinuturing niyang tapat ang nangako. Kayo ba ay naniniwala na tapat ang nangako sa atin? Kahit magtagal? Kapatid, laging may reason si Lord bakit matagal ang pagtugon niya. Ang malaga doon, answered prayer, in God's perfect time, dumating ang kahilingan. Anong sunod na litra? Salitang tanong. Obligasyon natin magtiwala sa Diyos. Sabi sa Hebreo chapter 11, sa talatang 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Pansinin niyong sinasabi kung walang tanong. Ang sinasabi kung walang pananampalataya. Sabi ko sa aklat ng Habakuk, kahit walang bunga ang igos, gayon ay magagalak ako sa Panginoon. Chapter 3, verse 17 to 18. Habang wala pang resulta ang iyong kahilingan, nagagalak na tayong hinihintay ang katugunan ni Yahweh El Shaddai. Kasi, ang katotohanan, faith is not feeling. Faith is choosing. Pinipili mong maniwala kahit hindi mo pa feel. Pinipili mong kumapit kahit hindi mo nakikita. Hindi yung hawak ko ang beat. Pero tandaan nyo, hawak ni Lord ang beat ng heart natin. Hallelujah. Ano na ang litra? Letter N. Nakikita ang Diyos sa dulo. Sa John chapter 20, sa verse 28, Panginoon ko at Diyos ko. Sino nagsalita mo? Si Tomas. Kung di ko makita, sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala. 8 days pa niyang hinintay. Nung dumating si Lord, hindi na kailangan ng paliwanag. Si Jesus mismo ang sagot. Ang katotohanan, sumagot si Lord, mas malalim na faith, na pananampalataya natin. Ang tanong ngayon, mga kapatid sa Panginoong Kristo, ikaw ba ay buo pa rin ang pananampalataya kay Yahweh El Shaddai? Malalaman sa palakpakan may kasamang praise the Lord. And finally, hello. Ayan. Matatapos na lang, may distraction pa. That's the Lord. Pero sabi nga sa katapusan, sabi ni Lord, tapos na. Ayan. Sabi, sa letter G, gagaling ang sugat. Sabi ko sa aklat ng Awit, chapter 34, sa verse 18, malapit ang Panginoon sa may bagbag na puso. Kaya, kung meron man bumabagabag sa puso nyo, si El Shaddai malapit sa mga taong may bumabagabag sa puso
ng mga anak ng Panginoon. Ha? Sabi nga, huwag mabagabag ang inyong puso. Ha? Sabi nga ng punong lingkod, buntong hininga mo lang, answered prayer ka na. Amen? Sabi mo sa Aklat ng Awit, chapter 13, sa verse 1, ako'y aawit sa Panginoon. Ha? Kaya ang pag-awit natin sa Lord, yan na rin idalangin kay El Shaddai. Ha? Hindi ka marunong mag-pray, umawit ka. Kasi ang awitin na yan, mula din sa mga salitang buhay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, bilang pagtatapos, tanong ka lang, huwag mabagabag ang inyong puso. Yan yung take away natin. Ilabas mo, huwag itago. Kasi di ba pag may problema, nagmumukmok, nagkukulong sa kwarto, kaya hindi makalaya-laya. Kumapit ka lang, sumampalataya kayo sa Diyos. Yun yung sinasabi ng John 14 verse 1, manalig kayo sa akin at manalig din kayo sa Diyos, sabi ng Panginoong Hesus. Sunod dito, samba ka lang, kahit dumaan ako sa tibis, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay sumasa akin. Amen? Praise the Lord. At yan po, kapatid, ang mensahe ng Panginoon, hindi masamang magtanong sa Diyos sapagkat kung ang ating pagtatanong ay sa ikabubuti natin sa karangalan ni El Shaddai, itanong mo lang kay Lord at handa naman sumagot ang Panginoon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Ang ating pong awitin sa oras na ito. Sino dito mga tinawag at hinirang ni El Shaddai? Tumatayo! Sumisigaw! Praise the Lord! Lord, pagkalan po mga sunod na minuto at oras sa anniversary nito sa mga matotoo sa present worship sa banal na misa, nalatago sa healing message mamaya. Sundan tanda, himala at pagkakalaghan. Hallelujah. Upang sino
El Shaddai! God is good! And all the time. Yan, tunay po, no? Na when questions rise, faith remains. Amen? Maraming tanong, Brother God. Kahit 1,000 pang tanong, Amen. Lord, ako'y sasayo. Amen.